Natin doon na nakasulatan dito po sa Matthew chapter 6 verse 6. Okay, tayo po tayo. Basahin po natin sa sabay. Are you there? Matthew 6:6. Okay. The Bible says, But thou when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which is in secret shall reward thee openly. Sumandali po tayo na malangin habang nakatayo. Salamat Panginoon sa pagkakataon na sama-sama kami at makigay ng salita. At hindi ako makawin sa akin sa namin ang kasalanan o pinapahirap. Patawad ko dito sa inyo. Kakatiwala ko namin sa iyong pangalan mo ngayon, ito sa tanging pangalan ng aming Diyos. Thank you. Amen. Ating pagsato na namin, of course, at ating tema ay praying in secret. Okay? So, alam nyo ba na mga kapatid, the greatest prayers are often, madalas, the prayers nobody else hears. Okay? The word prayers here, which is prosyomai, means to ask of weekly, sumamo, okay, at makipag-usap sa Diyos. At dito po sa Gospel of Matthew, chapter 6, Jesus rebuked, no? Hypocritical praying. No? That seeks the praise of men rather than God. Alam niyo mga kapatid, praying in secret is not a way to manipulate God. Hindi para i-manipulate natin ang Diyos. It is a way to show sincerity, no? Before Him. Why should we pray to God in secret? Bakit ba nararapat na tayo ay manalangin sa Diyos in secret? Okay, may tayo dahilan dito. Una yung because of sincerity. Doon sa verse, immediate verse 5, sabi yung, thou shall not be as the hypocrite. Okay? So dito, sinasaway ng Panginoon yung hypocritical praying. No? Alam natin na hypocrisy is saying one thing but doing another. Kasi yung mga Pharisee dito ay hindi naman talaga sila nakikipag-usap ng natin sa Diyos. Sila ay nagpapakita ng tao para sa ng mga tao, sila ay mga religyoso. So, so kaya sincerity dahil sa no hypocrisy. Okay? Sabi ko kanina, they pray publicly. Doon sa mga lugar ng mga tao, tulad ng synagogue, crowded streets, and ito nga, motive nila to be seen by men. At sabi ng Panginoon, their reward was the praise of men, not fellowship with God. Kaya nga hypocrisy, nakita ng tao lang na yung para sabihin ng mga tao na religyoso sila, mabait silang tao, pero totoo, gusto nilang kunin yung pabori ng tao sa halip na fellowship with God. Pansinin natin, yun sa ating talata, verse 8. Notice the contrast back. But thou, okay, sabi niya, when thou prayest, but is a contrast. So, from hypocrisy to sincerity. Amen? At thou, this is a personal command. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay inuutusan ng Diyos. Okay? At dito ay sabi, when, ibig sabihin, meron talagang oras para sa pananalangin o makikipag-usap natin. Ang sabi dito, ang binigyan ng emphasis sa ating Ama. Emphasizing relationship. Importante kasi ang communication, iba? Yung fellowship natin with our Heavenly Father. Hindi lang ito basta humihingi tayo sa Diyos. Meron tayong relasyon sa Kanya. Kailangan i-cultivate ng proper communication. Okay? At alam natin na ang Diyos ay hindi na impressed by public display, but by a sincere heart. So sabi nga doon sa Psalm 16:7, God looks at the heart, not on outward appearance. So yung puso yung tinitignan, yung kondisyon ng puso yung tinitignan. Yun yung nag-ibig ko
yung inner voice. No? So, pansinin natin, ang ating tema is praying in secret. Sa Diyos wala namang sikreto, pero kasi ang binibigyan ng emphasis dito yung secret ito sa mga tao. Kasi behind closed doors, siyempre, hindi you cannot fool God, you cannot fool yourself, you cannot fool others. So, between you and the Lord behind closed doors, you cannot also fool others. So, doon talaga lilitaw eh, yung sinasabi natin. Sabi nga, close your door. Hindi sinabi tayo na open na jar. Magandang lang siya yung pitong tao. Sabi doon talagang lahat. Pintura. So, sabi doon, when? May oras talaga para sa panganan, examine your motive. Ang importante kasi yung motive. Bakit ko ba nananang? Diba? So, hindi lang para umigay sa Diyos ang kailangan natin. Kundi sa fellowship natin with Him. Okay? At dahil ito ay communication, meron din art din. So, yung bakit ang binigyan ng emphasis ay tatay. Parang ka nakikipag-usap sa'yo. May kumpiyansa ka. Na ibibigay niya yung hinihingi mo dahil sa tatay ko yun. Kailangan mo, di ba? Pero sinabi ng Biblia, kahit alam na ng Diyos, bakit kailangan mo pa sabihin? Kasi nga, sinabi rin sa ibang talata, pray without ceasing. Gusto ng Diyos na maranasan mo, nakausapin ng Diyos mo, dahil di sa person, hindi siya parang GNO. Kaya bibigyan mo. Minsan, pinahayaan ng Diyos na tayo makailangan para katagpuin natin siya. Okay? At yun yung mga panahon na yung behind closed door. Siyempre, merong sensitivity. Number one din. So, opposite lang naman ito ng hypocrisy. Kasi yun ang context. Doon sa preceding verse 5. No? Sabi, thou shalt not be as the hypocrite. Sino ba yung tinutubo niyo doon? Yung mga Pharisee, religious hypocrite. Kasi yung nire-review niya dito yung hypocritical praying. Bakit hypocrite? Kasi they saying one thing, doing another. No? So, napipretend sila nag-ipag-usap sa'yo, pero they don't really talk to you. Kasi ang motibo nila is, makuha nila yun, ha? Yung praise ng mga tao, sabi ng mga, uy, grabe, nagpas na ngayon ng gamit, ha? Siya ano kayo religyoso. At talaga sinasadya nila doon sa mga tao nila. Diba? Opposite ng teaching ng Panginoon, diba? Ito yung practice ng mga Pharisee. Gusto ng Diyos, mga yung to, isa mo lang, galo. Ito mga Pharisee, dito sa maraming tao pa. Diba? Okay, pangalawa, verse 6, kanina verse 6a, may verse 6b, because of privacy. Saka, siyempre, pag sinabi mo talk about privacy, no distraction, no interruption. Mahalaga ba yun? Siyempre, communication to. Ikaw kaya, kapag may nakakausap ka, pero ka naririnig ng noise sa paligid ng makakafocus ka. Hindi, distracted ka. Diba? At interrupted yung pananahin pakikinig. Paaring putol-putol yan. So walang maayos na komunikasyon ng mangyayari. Hindi kayo magkakaintindihan ng kausap mo. Hindi mo ma-appreciate yung relationship nyo with Father. Diba? Ang sabi dito, enter into thy closet. It speaks of privacy. Closet, diba? Privacy. So the Greek tamion means inner chamber of private room. Diba? At sabi doon, when thou hast shut thy door, okay? Secret prayer removes distraction and interruption. Okay? So, we can focus fully on God. It becomes personal communication between the believer and the Father. Hindi mo kasi masasabi na ano yun, fellowship yun, okay, o hindi mo rin masasabi na communication, putol-putol na distracted ka. So parang nangyayari, sayang lang yung focus mo, yung effort mo. Tsaka, yun yung panalangin na hindi mo rin pinag. Hindi mo pinag. Kasi yung panalangin, kasi mo may time element siyang when down. Pero talagang panahon para sa pananalangin. Ibig sabihin, set aside mo dahil lang mo kasi kakausap mo yung tatay mo eh. O ikaw kaya kakausapin mo yung presidente, hindi mo basta anytime ikaw kakausapin niya. May appointment ka with him.
appointment yan eh. Minsan magsaset aside ka. Sabi doon, behind closed door. Alam ko na kayo, may bado. At may sinseridad. Tunay ka lumalapit. Ibig sabihin yung paglapit mo sa Diyos, hindi lang hihingin ako. Hindi yung pinasasabihan mo yung makausap ko sa mga fellowship ko sa parang. Dahilan eh. Pwede i-release mo yung mga burden mo o yung mga nakakit mo, yung ano, takot mo sa buhay. So maraming purpose ang pananalangin. Kaya na lang pananalagay. Ang sinin mo, 6 feet below the ground lang ang takot. Alam ng Diyos yun eh. Hindi pwede kasi walang buhay na walang problema. Maganda yun. Kaya sabi niya, cast thy burden. Amen? Amen. Okay, so sabi ni ang best example nito ng ating Panginoon, Mark 1:25. No? Jesus prayed in a solitary place before making miracle, preaching and casting out demons. Kasi dito yung pangyayari. Always, ang Panginoon, bago yan bago yan magpagaling, bago magpalayas ng demon, He spent sometimes overnight. Somewhere, minsan sa mundo. Ano ang tinuturo? Yung pagbubuhay nito. Diba? Hindi lang communication, okay? Para kang cellphone, spiritually, nag-recharge ka. Okay? At dito, hindi ito room na mayroong pintuan. Pero pansinin nyo, doon pa rin yung principle, privacy. Napakahalaga. Tayo nga, minsan, di ba, may nag-usap tayo eh, sa mag-asawa, sa girlfriend, di ba, nag-usap tayo eh, diba din yung Panginoon kausapin natin sa dahil, according to the contextually, iniiwasan natin dito yung hypocritical praying. Ano ba yun? Yung may nakakakita sa atin, pasinin nyo dito bakit? Bakit dito ang ating practice ay silently tayo na kasi experience ng inyong pasto. Nung nasa ibang grupo, gano'n, magandahan ng manalangin mo, mga flowering words. May English pa, may Taglish pa, ano nga, mapahaba. Pero tutulong, magpapa-impress sa katabi niya. Ang tanong, tuloy bang nagipag-usap ko sa inyo? May balik na nag-focus yun. Hindi mo pwede sabihin 99.9 sincerity. Hindi yung sincerity. 100% dapat yun. Parang tubig yan, pag napatakan mo isang drum ng container, na halimbawa, mineral, isang patak lang mo sa papel, para makuntamay natin. Anong ibig sabihin? Magiging pinta ng Diyos. Yung iniiwasan dito. Sa katunayan, talagang nagmamalasakit na tunay ang Panginoon para sa atin. Kasi unang-una ayaw niyang masayang ang ating effort. Tayo ay wala sa maraming bagay. Tapos mag-set aside yun ng isang time. Tapos hindi ka naman pala prepare. Hindi maayos yung kondisyon ng pag. Yung kapaligiran mo, distracted ka, interrupted ka sa ingay. May nakakita ka, may nakakakita rin sa'yo. Ano nangyayari? So hindi fulfilling yung ating pag-ibig sa Diyos. Okay? So ang gandang isang best example talaga ng Panginoon, Mark 1:35. Very sinulan ng panggandang pattern, sinulan ko ang iyong araw ng pananap. Isang lugar na tahimik. No? Doon makikipag-liig ka sa Diyos. Fellowship yun eh. Parang kasintamis ng mainit ang patamis na kape sa umaga yun. Okay? Hindi ko alam paano mo makikipag-usap. Depende sa pangangailangan sa mood mo. Pero ang importante yung lugar. At saka yung timing. Of course, din yung ating approach sa Diyos. Kasi ang sinabi doon, Pavel, dapat ando doon yung kumpiyansa mo. Huwag mong kalilimutan kung manakit ka sa iyo. Ibig sabihin, siyempre, hindi kayo kakawin. So, yun. Next time, when you pray, find a place where you can focus on you, God. Bring your burdens, needs, and desire, honestly, people. Okay, pangatlo, verse 6c, because of reward. Ano yung reward? Answered prayer. Thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. Okay. So God sees every sincere prayer offered in secret. Sabi mo sa introduction natin.
yung pinakamabisang pananalig ay yung in secret. Bakit? Kasi nga, may sincerity, may privacy. So dito kiniklaim natin yung promise mula sa Diyos na hindi makakapagsinungaling. Sa Diyos na nakakakita, ibig sabihin, lahat ng bagay na ng Diyos. Kahit nandulong ka, tahimik, sa secret, sa isang lugar na solitary, okay, ay walang tahimik na lugar para hindi madinig ng Diyos. Dahil complete happiness. Pray on natin. Okay, kasi nga, yung sa Hebrew 4:13, di ba? Sabi doon, pinakikita doon na our God is omniscient. Answers according to His will. Open meaning is God received the way to answer prayer. Katulad ni Hannah, that example. Habang nananalangin sa Diyos sa temple, nakita si Mary sa sacerdote kay Eli. Tumikipot ang kanyang bibig pero walang lumalabas ng boses. Di ba? Kasi nakikipag-usap sa Diyos. Praying in secret prayer. It's between me and the Lord. Sabi doon, will reward, the Lord rewarded him openly. Ano ibig sabihin? Sa sekretong lugar mo sinabi sa Diyos. Pero, bibigyan ka na niya ng reward. Katulad ng reward sa kanya, baby ko, si Samuel. Kaya dito, kapag dininig ng Diyos, ang iyong panganamit, ipagsigawan ang kanyang kapatid. Doon ang gululuan natin ang Diyos. Ipapatutok. Kasi hindi pwedeng scripted yan, testimony. Testimony mo yan, original yan. Alam mo yun sometime, somewhere, na kinausap mo ang Diyos at it's between you and the Lord at meron ang something na ginagawa. At ang ibinigay ng Diyos, siyempre, hindi naman nakita ng itong tao, secret na ipagbibigay lang. So, pupurihin mo ang Diyos para sa dakilang bagay na ginawa mo sa iyo. Okay? So, do not stop praying even when nobody sees. God sees you. Hindi ibig sabihin, hindi pa sinasagot ng Diyos ang iyong hinihingi. At walang nakakakita, ay dinibigay ng Diyos ang yung bagay na hinihingi mo sa kanya. Nakikita pa rin ng Diyos. Meron pa rin siyang right timing. Okay. Sa secret prayer, develop sincerity, privacy, and dependence on God. Ibig sabihin mga kapatid, praying in secret means asking God sincerely, not preparation. Amen? So, develop a daily habit of secret prayer. The loudest prayer is heard in thy voice. Ito na tayo ng Diyos. Amen.